Hi guys! Welcome and welcome back ulit sa aking kusina at ngayon nga ay mag-share ulit ako sa inyo ng dalawa sa pinakamabentang summer pang negosyo recipe na madaling gawin, hindi matrabaho at higit sa lahat mga mare ay napakaliit lang ng puhunan na kakailanganin mo dito. Kaya naman kung naghahanap ka ng pang negosyo recipe ngayong summer na madaling gawin at hindi masakit sa bulsa, ito na mga mare ang perfect na pang negosyo para sa iyo. At wag na nga nating patagalin mga mare, umpisahan na nga natin at lutuin muna natin yung mga gagamitin nating sangkap. At ang una nga muna nating lulutuin mga mare ay yung ating saging. So ilalagay ko lang po itong ating saging dito sa ating kasirola at isasabay ko na rin po dito yung ating mga sago. Ito pong sago ay naluto ko na. Tapos mga mare, maglalagay na din ako dito ng brown sugar. Naglagay po ako dito ng 1 1/2 cup ng brown sugar, pero depende po sa inyo, kayo na po ang mag-adjust, depende kung gaano katamis ang gusto nyo sa inyong saging. And then naglagay lang po ako dito ng 1 cup ng tubig. Tapos mga mare, haluin lang natin yung mabuti para medyo ma-dissolve yung ating sugar. At kailangan nga po ang apoy natin dito ay nasa low to medium heat lang para po maiwasan natin na masunog yung ating saging. At naglagay din po ako ng 2 tablespoon ng vanilla extract or yung ating vanilla essence. And then takpan lang natin yan mga mare hanggang sa mag-simmer. At after ilang minutes nga mga mare, ayan nga at kumukulo na itong ating saging. So hahaluin lang natin yan from time to time para nga po maiwasan natin na dumikit yung ating saging sa ilalim. At para din po maiwasan natin na masunog itong ating saging. Tapos nga mga mare, itatakpan pa rin natin ito ng mga ilang minuto pa. At after ilang minutes nga mga mare, ayan nga kung mapapansin nyo ay medyo paluto na nga itong ating saging. At medyo naninikit na rin itong ating saging sa ilalim. Mapapansin nyo nga mga mare na talagang malapit ng maluto itong ating saging kapag mabilis na siyang dumikit sa ilalim. Kaya nga po dapat ay tuloy-tuloy yung paghalo natin dito para maiwasan natin itong masunog. At pagkatapos nga ng ilang minuto mga mare ay pwede na nga nating i-turn off yung ating apoy at papalamigin lang natin itong ating mga saging. Tapos ay saka natin ito ita-transfer sa ating lagayan. So ganyan po mga mare yung gusto nating ma-achieve sa ating saging. Yung hindi po siya masyadong durog at talagang makikita pa natin na buo-buo yung ating mga saging. Ayan na nga mga mare at nilipat ko na ito sa ganitong lagayan. At kung mapapansin nyo nga po ay dalawang lagayan na yung nagamit ko dito. At iset aside nga muna natin guys itong ating saging. Maglalagay na ako ng ating saging or yung ating niluto na saging dito sa ating mga cups. Depende na po sa inyo kung gaano karami yung saging na inyong ilalagay. At syempre depende din po yan kung magkano ang ipipresyo nyo sa inyong sabakonyelo. At after nga nating maglagay ng saging mga mare ay maglalagay na tayo dito ng crushed ice. At sa paglalagay po ng crushed ice ay huwag nyo pong masyadong pupunuin yung inyong baso. At sunod naman mga mare ay maglalagay na nga tayo dito nung ating ginawa na custard milk. And lastly mga mare ay maglalagay na lang ako dito ng toppings at ang ilalagay ko nga rin dito ay yung ating niluto kanina na saging. Ganun lang kadali mga mare at meron ka ng saba con yelo. Next naman mga mare ay gagawin naman natin ang upgraded version o mas pinaspecial na version ng ating saba con yelo, ang ating saba con leche flan. At next naman mga mare mag-a-assemble na tayo. So una nga ay maglalagay muna ako ng caramel syrup dito sa ating mga cups. Again optional lang to mga mare, kung ayaw nyo maglagay nito ay pwede na lang kayong gumamit ng asukal. After
nating maglagay ng caramel syrup, ang next naman ay maglalagay tayo nitong ating niluto na minatamis na saging. 1 tablespoon lang yung nilalagay ko dito bawat cup dahil mas marami ang nilalagay ko sa toppings. At after nga nating maglagay ng minatamis na saging ay maglalagay na tayo dito ng ating crushed ice. Pero hindi po natin yan pupunuin dahil maglalagay pa tayo ulit dito ng ating minatamis na saging. After nating maglagay ng ating crushed ice ay maglalagay naman na tayo dito nitong ating custard milk. And after nating maglagay ng custard milk ay saka po tayo maglalagay dito ulit ng ating minatamis na saging. At bago ko to lagyan ng minatamis na saging ay maglalagay lang ulit ako dito ng caramel syrup. Kung hindi po kayo maglalagay nito, maglagay muna kayo ng sugar para naman hindi kulangin sa tamis. At eto na nga mga mare, maglalagay na ulit ako dito ng minatamis na saging. Bali 2 tablespoon po yung nilalagay ko dito sa ibabaw. And then after nyan mga mare, saka tayo maglalagay dito ng leche flan. At para nga mas extra special ang ating saba con yelo, ang next naman ay maglalagay po tayo dito ng leche flan. At ganun lang kadali mga mare, at eto na nga ang ating napakasarap na pangmeryenda ngayong tag-init at pwedeng-pwede nating gawing pang negosyo ang ating saba con yelo overload o ang ating saba con leche flan. At ganun lang kadali mga mare, at meron ka ng dalawang mabentang summer pang negosyo recipe na madaling gawin at hindi matrabaho. So kung naghahanap ka ng pang negosyo recipe ngayong summer, perfect na perfect sa'yo itong ating saba con yelo at saba con leche flan. At hanggang dito na lang mga mare, sana po nagustuhan nyo ang ating dalawang summer pang negosyo recipe. And thank you so much guys for watching, and see you again sa ating mga susunod na pang negosyo recipe. God bless!